pagsasabi ko ng anti-Marcos. Yun. Oo. Okay, sir. Para ho sa kalaman ng lahat, ayan po, gusto pakinggan po natin kung ano yung kanyang istorya, yung kwento niya regarding po rito. Bakit ngayon ni nakasuporta siya dito sa anak ng tinatawag nilang diktador daw ng Asia, Diyos ko, para namang naging presidente ng Asia si Ferdinand Marcos. Okay, so ito po si Anip TV 45 UK. Go ahead, sir. Yes. Actually, hindi ako talaga naging supporter talaga ng Yellows, but way back 2010, after ng mga parang it's like parang desperate ako na 'di ba, grabe ang mga istorya ng korupsyon. During the time pumasok sa isip ko na sabi ko, yun bang nagtiwala ako na sabi ko at least kahit paano, sabi ko in person nung pumanaw na presidente, sabi ko kahit man lang na sa pagkakataon ito, sabi ko baka hindi maging corrupt ang presidente. Pero way back ganito talaga ang historya. Ang mga points lang na i-stress ko na at least para sa baka yung iba na followers mo ay tawag nito wala pang ideya kasi ang during my teenage time sa time ako kasi ni Ferdinand Marcos, wala akong nakita na kasi sa probinsya ako at sa backgrounder pala, from Negros Occidental ako. Nakatira kami sa isang remote na bayan. So ang wala akong narinig kasi na as per experience, wala akong na-experiensyahan na masama sa time ni Marcos. Sa totoo nga, ang hinahanap ko sa ngayon is yung mga programa during the time of Marcos, bakit nawala na. At pumasok sa isip ko nung siyempre after realization na pagkatapos sa totoo lang nagtatrabaho kami noon sa palayan namin, kami ng damo sa palayan nung sinabi siguro mga hapon yata yon na nag-announce sa radyo, kasi sa amin sa probinsya radyo lang talaga ang akay-akay mo yan, kahit saan ka pupunta ang transistor radio mo. Nung nadinig ko sa radyo na sinabing people of the Philippines, President Ferdinand A. Marcos has left Malacanang, naiyak talaga ako. Dahil wala akong, kahit hanggang ngayon nakikiread out ako. Sorry guys, kahit ngayon nakikiread out ako. Dahil wala akong naranasan na masama sa panahon ni Marcos. Kasi ang naging martial law naman, naging dalawang side yun eh. I-segue ko lang to. Naging masama ang martial law sa mga taong gustong ibagsak ang gobyerno during that time, at as a backgrounder sa marami ng mga tinatalakay dito ni Idol GDB, na talakay na niya yan na during that time na before ang martial law, talagang grabe na talagang kaguluhan na gusto na talaga nilang ibagsak ang gobyerno. Kung maalala nyo, yung mga tao na sangkot doon, na nagsumisigaw noon na sila ay naging biktima ng karahasan, related hanggang ngayon, sila pa rin yung mga tao na gustong ibagsak ang gobyerno. So, on the other side naman, sa mga law-abiding citizens, parang tulad din ngayon para sa kampanya kontra droga. Kung ikaw ay apektado na, talagang naasar ka na dahil naghahari-harian na ang mga drug lords, mga poser, parang sa'yo wala lang nangyayari, na may namamatay, may na ganito ganyan, parang okay lang sa'yo. Pero on the other side naman na hindi pabor sa kanilang mga nangyayari, siyempre sumisigaw sila. So going back, dahil nabanggit ko yung mga programa, no? Itong mga hinahanap ko dati, because I was born 1967. So during that time, 1986, so mag 20 years old, mag-20 years old na ako noon, kaya na ako. At saka naging inappoint ako ng barangay captain namin dati na maging KB chairman, kabataang barangay chairman. Kasi during that time, lang naman appointment, turo-turo lang, 'di ba?
pagka lalo na nung ano na nagpalit na. So ang Masagana 99, I hope naalala nyo ito. Kasi although kung kumbaga hindi sa mga urban areas hindi nila ito nararamdaman ang ang Masagana 99. Ito yung tumutulong sa mga farmers, nagbibigay ng lahat ng mga assistance, farm implements, may mga solar dryers, tinayo ang mga cooperative. Talagang lahat ng assistance binigay sa mga farmers. Dahil during that time, maalala ko pa na ang sinasabi is agriculture is the backbone of the Philippine economy. Kaya si President Marcos noon talagang nagtutok siya sa farming. So in which tama naman, 'di ba? Kung maalala niyo dati nagpapadala pa tayo ng ang mga ibang bansa pati Japan nagpapadala pa sa UP, 'di ba? Para mag-aral lang ng agriculture dahil during that time talagang yumayabong yung agrikultura sa atin. At mais sagana. Ito naman sa mga corn farmers. Ang hindi ko na ano kasi sa lugar namin mais at palay lang. So hindi ko na ano kung anong, pero ang alam ko may ano kaya nagtayo ng United Coconut Planters Bank dahil sa ibang lugar may ang industry nila is coconut. Lahat ng fields ng mga kung ano ang mga prime products nyo talagang tinututukan yan dati ng Marcos administration. Mais sagana, biyayang dagat. Kung ikaw ay nasa dagat, siguro sa mga listeners diyan, sa mga supporters ni Idol GDB na nasa mga tabing dagat, siguro naramdaman nyo ito. Swine dispersal, namimigay ng mga baboy. Ibigay sa isang household, buong ano to lalo na sa mga probinsya, ibigay sa isang household, pag nanganak yan, ang nanay ay sayo na. Lahat ng mga biik ipamimigay na naman yan in the whole community. Dole out yan. Basta alagaan mo lang. Goat dispersal. Dahil yung iba doon mayroong mga lupain pero hindi nila kayang i-cultivate. So damuhan lang. Binigyan ng kambing. Ang isa pa napakalaking project, ang cattle dispersal. Mga imported pa yan ng mga baka. Dati naalala ko doon sa barangay namin. Truck yan ng mga parang mga wild pa na mga baka ang lalaki. Pinamimigay lang yan sa mga mamamayan. In which during that time ay medyo naabuso na nga dahil noon pa lang siyempre hindi na ma-monitor lahat, hindi naman na ma-micromanage yan, pero makita mo na ang will ng presidente na tulungan lahat ang mamamayan lalo ng mga farmers nandun. So yung iba siyempre palakasan na kung sino malapit sa barangay captain, kamag-anak ng mga barangay captain, yun ang una kasi direct noon direct sa barangay yung mga projects na yan. So siyempre sila yung unang makaabil. Yung iba minsan wala na pagka siyempre kung hindi talaga dahil kamag-anak ka ng barangay kapitan, kahit hindi ka tunay na farmers talaga na kailangan mo yung baka na yun o kalabaw na yun, saan yan hahantong sa ibibinta na lang. Kaya yung ibang project nag-failure in which ang original purpose is napakaganda. So kahit ngayon nangyayari din yung mga gano'n na style na maganda ang ng project, pero pagdating na sa grassroots level, pagkadating na sa mga recipient minsan naiiba na ang direksyon. Barangay road. Naalala ko dati ang barangay road. Lahat 'yan dahil anong purpose ng barangay road? Para maayos yung mga kalsada, para yung mga farmers ay ma-encourage sila na i-cultivate ang mga farm nila. Dahil mas madali sa kanila ang pagdala ng kanilang mga produkto patungo sa bayan o kung saan yung market. In which, ganon din ang nangyayari as per experience, palapitan din sa kapitan kung sino makatrabaho doon instead na lahat sana kung sino yung mga walang trabaho. Yon ang tatrabaho doon sa barangay roads na yon, gagawa ng kanal, talagang lahat mano-mano na paggawa. At ang isa pa ang barangay brigade. Kaya ang isa sa nabiliban ko na President Marcos is a visionary. Advanced talaga siya mag-isip. Dahil itong mga bagay na to ngayong mga lately ko lang ito na realize na advanced pala talaga ang pag-isip ni Ferdinand Marcos. Siguro Idol, naalala mo yung barangay brigade? Naalala mo dati yung barangay brigade sa inyo nung inorganize? Sa barangay brigade, ngayon ko lang na-realize nung naging
prone dahil alam na ni Ferdinand Marcos na ang Pilipinas ay prone sa disasters. Ang Barangay Brigade, ito ngayon ang MDRRMC. Nag-train sila ng rescuer, nag-train ng first aider. Yung Barangay Brigade, naalala ko pa yon. Ang team song pa nila noon pag nagmamarcha sila kasi parang semi-military training siya na siyempre may exercise kayo sa umaga. Parang 2 weeks yun na training na ang tiyahin ko kasi nag-training doon. Ang kanila pang team song noon, ako'y isang maharlika makadiyos, ako'y isang maharlika makabayan, makatao. Parang yun ang marching song nila. In which ngayon ko lang na-realize na Ferdinand Marcos ni-ready na niya up to the grassroots level ang sa barangay para ma-mitigate ang epekto ng kung ano mang siyempre sa barangay nyo, the population itself kayang mag-response in any disaster or calamities dahil well-trained na ang mga tao. Mayroong marunong mag-first aid, mayroong marunong mag-rescue, mayroon din sila. Yung tulad sa'yo, yung lupong tagapamayapa na nabanggit mo, naalala ko yan dati, ang lulo ko pa noon dati, member siya ng lupong tagapamayapa, in which, from barangay level, kung kaya nyo na masitol, hindi na kailangan iakyat pa sa municipal trial court or higher courts. Ganon dati ka-efficient ang Marcos administration. Ang NFA, siya yung nagbibigay ng magandang presyo sa mga magsasaka. Umaakyat mismo sa bayan namin, seasonal every harvest. Ang NFA, hindi naaabusuhan ng mga komersyal, ng mga traders ang presyo noon dahil kontrolado ng NFA at saka ang NFA mismo pumupunta. Sila ay nagbibigay din ng mga magagandang binhi na pampunla at binibili nila sa magandang presyo. So, talagang ang farmers is naalagaan talaga. Of course, as per experience, nasaksihan ko rin na yung programa din na yon ay inabuso din. Dahil mayroon ng mga traders na sila na mismo, pupunta sila sa mga liblib na mga barangay, sila na kinukumpra nila yung mga produkto ng mga farmers. Tapos sila na mismo ang magdadala doon, hahanap lang sila ng dami na farmer, yun yung iparegister nila sa NFA para sila ay makakuha ng magandang presyo. Or in which yung huli na, ang ginagawa ng mga kapitalista, pinapautang nila yung mga farmer sa mga liblib na lugar. Siyempre wala kang magagawa from planting to cultivating up to harvesting, sa kanila mo na lang itulak para wala ka ng ano. So tali na sa kanila ang mga farmers, tapos sila na yung nagdadala doon sa NFA. Non-fat milk. Naalala niyo siguro non-fat milk. To address the malnutrition. Yellow corn, Nutriban, at ang isa pa sa napakaganda dati, naalala ko nung elementary ako, line of 7, ang Green Revolution. Kahit saan, makita mo ang mga tao ay nagtatanim ng gulay, binibigyan ng mga magagandang binhi. Naalala ko noon si dating First Lady Imelda Marcos, parang programa niya to, ang nagbibigay ng mga binhi ng mga gulay. Maalala ko pa, kami sa school, pinapagawa kami ng garden at ang napakasaya na experience doon, 'di ba? Pagka yung sa mga sityo-sityo na pumupunta, nagbabaon yan papunta sa barangay kasi sa barangay kami nakatira. Ang ginagawa, pagkatanghalian na, mismo yung mga tanim namin na gulay, hina-harvest namin yan sa likod ng paaralan at yun ang inuulam namin. So, very ang napakaganda na programa. At ang Kadiwa. Ang Kadiwa is ang rolling store na nagbibinta ng murang commodities para sa ating mga mamamayan. So, alay lakad. Naalala ko dati, alay lakad. Di ba may alay lakad? Naalala mo? Yes. At least may makakonfirm. Sa mga viewers natin na medyo mga na namin, siguro naalala nyo na yung alay lakad. Tree planting. Naalala ko dati, kukuha ka ng barangay clearance, you need to plant isang puno ng kahoy. In which, isa pa to sa sinabi ko na visionary. Visionary. Bakit? Dumating pala ang panahon na nakita natin na ang mga kahoy nagkaubusan na. So, yun pala ang isang ginagawang requirements dahil in the future, kailangan dumating ang panahon na kung bakit very devastating ang epekto ng mga bagyo dahil wala ng kahoy na sumisipsip at naguhold ng tubig. Kaya biktima tayo palagi ng baha.
yan ang isa pa sa nabiliban ko sa pananaw ng Pangulong Marcos. At since bukas ay martial law na, naka-ano na ako kanina ng dalawang mukha ng martial law, naging masama siya sa yan no, ng mga biskwit na remember ng ating mga viewers mo, no, na ang naalala ko dati sa martial law, ang naalala ko lang sa amin na bakit tahimik dati pagka, 'di ba, linggo, araw ng market day, bababa yung mga taga-barangay, maglalasing na yan, tapos minsan kasi market day, aawa yan, minsan may mga ano sila, yung mga paltik na barel. During martial law ay i-declare yung sinagawa ng PCINP, dahil dati ang tawag doon sa combined force ng Philippine Constabulary, which is the combatant of the Philippine Constabulary, at ang INP, which is the local force, yan ang PNP natin ngayon. Naglunsad ng search and destroy operation. Nakikita ko ba dati ang karusa-karusa yan na talagang hinalughog ang mga bahay-bahay na may mga paltik na mga baril, saka sinira para at least kung may kaguluhan man, walang putok. At saka ang isa pa, ang another point ko pa na i-share sa inyo, yung sinabi nila. Kasi dati ang ginawa sa atin, like kahit sa akin during early days ko, yun ang na-experiensyahan ko. Pero after 1986, binago na lahat, pati mga fakes books. Tinatawag ko na fakes books kasi ang textbook binago nila, pinalabas na masama. Kaya after that generation, kaya itong mga makakaliwa, madali nilang naudyukan at nahikayat ang mga bata na sumali sa mga rally na palagi na lang gusto ibagsak ang gobyerno, wala nang gobyerno naging maganda sa kanila dahil binago nila ang historya. Binago nila, in which sa ngayon na-realize natin. Pero ito guys, kung natatandaan nyo, siguro idol, natandaan mo to. 1986 nang si Cory Aquino na ang umupo. Ito guys, ang masabi ko sa inyo, walang iba na pinakadiktador kundi Corazon Aquino. Sorry at namayapa na siya. Bakit? Ito ang isa sa malaking halimbawa. Pag upo niya, naging one-man rule ang kanyang gobyerno. Pinalitan lahat ng mga local officials, from national to local officials, na hinalal ng mamamayan. Naalala nyo ba, mga kababayan? Ang nagturo doon, kung sino lang yung malapit sa kanila, siyang nagturo. Sige, okay, bukas, konsihal ka na. Ang lumabas, naging katawa-tawa. Naging konsihal yung mga hindi nakatapos ng elementary, undergraduate. Talagang, sa amin, naging katawa-tawa talaga. That's my experience before. Constitutionally, dapat hindi pwedeng gawin na hinalal ng tao. Tanggalin mo. At palitan kung sinong gusto mo. Yon ang isang blatant example ng dictatorship. Yan, saksi ako niyan ng mga pangyayaring yan. Kaya sinabi nila na inano na nila na dictator marahas. Ito daw ang black, ito daw ang madilim na ng Pilipinas during the Marcos. At sa ngayon, honestly, yan ang hinahanap ko. Yan ang hinahanap ko dahil anong nangyayari sa atin ngayon? Ang farmers ay lalong naghihirap ngayon. Rice Tarification Act, instead na tulungan mo ang farmers. Although I am naging Duterte supporter na ako, pero itong mga nakita ko na kulang sa ngayon. Iwan ko bakit si Secretary Piñol nag-resign, pero yun sana isa nakita ko na potential na tunay talaga na baka natin ng agriculture. Pero iwan ko kasi Rice Tarification Act, tapos isinulong sa Kongreso para pababain ang presyo ng palay, ng bigas. Pero paano ngayon ang ating mga farmers, ang ating local producers? Patay sila ay gipit. At lately,
ang mismo pala ang proponent nito sa sa Senado ay nalaman ko na isang pinakamalaki palang importer ng bigas. So ganoon ang nangyayari. Kaya ang isa pa sa ano ko, pareho tayo talaga ng pananaw, Idol. Kaya hanga din ako sa iyo. Ang tungkol sa NTF LCAC. Mga kababayan, NTF LCAC, ito yung solusyon para sa kaguluhan. Ito yung solusyon ng gobyerno para i-address ang grassroots problem. Ito ngayon, kung dati ang mga nakaraang presidente, ang effect ang ginagamot nila. In which walang katapusan dahil ang epekto lang ang ginagamot mo, ang epekto lang, hindi yung cause. Ito ngayon yung cause ay ina-address. Dahil sinasabi ng mga kaliwang grupo, sinasabi ng CPP, NPA, NDF, terrorist group na dahil sa kahirapan, kakulangan ng edukasyon, dahil ang mga tao napabayaan, in which malaking kahibangan na yan ngayon dahil ina-address na ng gobyerno. Kaya binuo yung NTF LCAC para i-address ang problema sa barangay level. So, in the barangay level, doon ina-address ang kailangan sa health, water system, education, health system. Yon ang ina-address. Kaya malaki ang pundo na nilagay dyan para i-address, para maramdaman ng tao na hindi sila pinapabayaan ng gobyerno dahil yon ang propaganda ng CPP, NPA, NDF, Communist Terrorist Group na pinabayaan sila ng gobyerno. So, in-address yan ng gobyerno. Kaya ito ngayon ang malaking tanong sa akin. Bakit mayroong mga senador na gustong i-depand ang NTF LCAC na yan ang tanging solusyon para lutasin ang 53 years na nakaguluhan sa ating bansa. Kaya kung sino man, katulad ng sinasabi ni Idol GDB, kung sino man yung mga senador na pabor sila na i-depend, kalimutan nyo na sila. Kalimutan nyo na sila dahil bukang bibig lang nila ang makabayan daw sila, makatao. Pero kung yan ang linya ng pag-iisip nila, sa ngayon pa lang, hindi sila makatao. Dahil yon ang maka-address. Kaya gusto natin na sana mapatuloy yan. Dahil ano na tayo nasa momentum na ngayon ang NTF LCAC kahit ano ang gawin nila pang-atake, nasa momentum ngayon. So sa mga kababayan natin, tulungan natin ang NTF LCAC na manalo tayo dahil ito lang ang tanging susi para sa pangmatagalang kapayapaan at para sa kaunlaran ng ating bansa. Kaya tulungan natin, wag na tayong, alam ko dahil nga ngayon sa mga tulad nila ni Sir GDB, ni Idol GDB, marami na ngayon ang nagpapaliwanag sa tao. Hindi na nila ngayon monopolyo ang mga mainstream media. Marami na ngayon ang tao na hindi na blind ang ating mamamayan. So, do ako lang nagsasalita dito pero inaano ko lang kasi baka maano ko yung main topic ni Idol GDB. So, dito na tayo ngayon sa mayroon pa sana akong sa tungkol sa mga yung ginawa nila na kisyo daw, pero i-segue ko lang ng konti. Puro pagnanakaw, ganito ganyan hanggang ngayon wala naman silang napatunayan. Well, in fact, absuelto lahat. Ang nangyari lang talaga doon, ang PCGG saan na ngayon? Saan na ngayon ang dating chairman ng PCGG? Kahit wanted siya ngayon. Nandun na, kumakain ng steak sa Amerika. Pa-steak lang sa Amerika. Oh. Nandun na. Siguro alam nyo naman yon kung nasaan na, kung sino yon. No? Nandun na ngayon sa Amerika. Siya pa ang naging sanhi ng malaking
Instrumento ng malaking dayaan sa eleksyon, pero ngayon ang sarap ng buhay niya. Di ba dati naging chairman siya ng PCGG? So, itong nangyari sa PCGG. Ano ngayon ang mga ang mga nangyayari sa mga government corporations, pati ang United Coconut Planters Bank, kunyari binili ng isang korporasyon ng korporasyon. Tapos ito pala dapat ang UCPB na 3.8 million lang na nabili. Ang dapat pala dito ay ito ay para na diretso na sa mga tao, pero ang nangyari ibininta sa isang korporasyon kuno na ang nagmamay-ari naman noon ay isa ring kuwangko, at pagkatapos noon bininta balik sa gobyerno, at saka ang gobyerno tinubuan pa ang gobyerno na supposed to be diretso na sana yon ibigay sa tao, pero bininta pa balik sa gobyerno, at ang gobyerno namigay balik sa tao. At saka ang tungkol sa CARP, si Ferdinand Marcos ay nag-design na ng magandang programa para sa CARP, pero ano daw, palitan natin dahil ganito daw, piki ang hindi maganda ang agrarian reform ni Ferdinand Marcos. So nag-design ngayon ng bagong CARP para hindi tamaan yung mga hasinda nila. So anong nangyari? Piniki ang mga tao. Supposed to be ang lupain mo, ang caneland mo, doon yan sa mga tenants o sa mga mo mismo. Ang titulo dapat sa kanila yan ibigay, na para sa kanila na talaga. Kung 1 hektarya, 2 hektarya, although kahit magtatrabaho ka pa sa akin, malaki ang asinda ko, pero mayroon kang sarili mo na 1 o 2 hektarya na sa pangalan mo talaga. Pero anong nangyari? Ginawang ang value ng lupain, ginawang stocks sa Hacienda Luisita Development Association. May stocks ka, pero ang lupa sa amin pa rin. Stocks ka lang, wala kang titulo. So nagkayari, rally, may maraming namatay. So namatay dahil sa para gusto nila i-hold yung mga property nila. Kaya pala dati naalala ko, lately ang kuwang ko sa aming lugar, sa aming province, ilang kilometro yan na habang nagbabiyahe ka sa bus, madaanan mo, grabe ang diyan, plantasyon ng tubo kaliwa kanan ng sugarcane. Nagulat na lang kami, bakit pinutol bigla? Tinigil, pinalitan ng mangga. Dahil pala para maiwasan ang agrarian reform, dahil kung fruit trees hindi ka pasok sa agrarian reform. Binig sabihin, advance na sila. Kaya ganon, kung bakit may mga politiko na matagal na nandun pa rin sila, that is para proteksyonan talaga ang mga property nila, dahil matagal pa yung law, habang tinatalakay alam na nila. So kaya pala pinalitan. Nung huli ko na na-realize, kaya pala dahil nakapaloob pala dito sa CARP na pag sumubra sa kung ilang hektarya diyan, kailangan mo ipamigay sa mga tenants. So kaya pala ginawang mangga para exempted sa agrarian reform program. So yun lang, at ang last ko is yung patungkol sa mga vlogger. Na merong mga vlogger na nagtataka din ako dati, follower din ako, pero ngayon hindi na ako, kasi nakita ko na umiba na talaga. Nung una ko pang nung una pang follow ko at saka nag-subscribe ko, nakita ko yung mga moderator parang inuudyukan ang mga nagsusuper chat na para magpaligsahan kayo. Oy, wala ka, malakas si ganito. Oy, ang Japan. Saan ka na, USA? Wala ka. So yung mga ngayon, yung mga
Yung mga pobreng subscribers at followers, hala, parang talagang nagpapaligsahan sila, parang na ano sila, sabi ko, ano ba to? Tapos, kasama pa sa rules na yun, ginagamit ng mga sexy na babae para magpalipad ka. Tapos may requirements ba? Kailangan orange pataas para sumayaw yung mga ano doon. At ang naayawan ko, parang dinidikdik palagi ang Marcos family. Parang dinidikdik na, of course, tulad ko. Although naging Duterte supporter ako, pero in my early times talagang naniwala ako sa Marcos at hanggang sa ngayon, Marcos pa rin ang nasa puso ko. Pero suportado ko si Duterte dahil nakita ko ang sinseridad ni Pangulong Duterte para sa public service. Nakita ko talaga na kung anong gusto niyang gawin niya no matter what. Sinabi niya naman talaga para sa Pilipino at walang makawala. Walang ano ng pagbabago ng isip ko na ganun. At ang reality sana is tulad niyan. Kung ang alam ko lang kasi isa lang ang pinagmulan nito dati hindi naman siya ganun nung nagkabukuhan sila nung isang vlogger din nung medyo may sinusundan ko kasi ano ba talaga kasi dapat makita mong dalawang sides na 'di ba kasi mahirap yung mag-ano ka na on one side lang kailangan tingnan mo talaga ang kabilaan then after that nag-iba na ang ano niya dahil sa vlogger na BBM na vlogger na in which may personal siya na atraso kung baga tulad noon pero kaya ako nasasaktan ako pag ganyan ang ginawa tapos hindi natin pwede ihambing na nakita nyo ba na dinidepensahan niya si Duterte? Wala. Guys, hindi kailangan ni Duterte na may magdepensa sa kanya. Kayang-kaya ni Pangulong Duterte ang sarili niya because Duterte knows what he is doing. Kaya at saka hindi ano lang yan kasipsipan lang yan at si BBM tumutulong siya na walang media. Dahil sinusubaybayan ko si BBM, tumutulong siya na walang media. Hindi tulad ng ibang politiko diyan na bawat kahit utot nila ay gusto nila may vlogger sila na sarili na para mag-broadcast doon. Ito namang mga makakaliwang media ay sunod din ng sunod na para sa kanila ay isang malaking scoop na. No, hindi ganoon. At ang isa sa naanoan ko guys, ang isa sa nabiliban ko sa kay BBM ang kanyang humility. Kahit ano, wala kayong madinig sa kay BBM na may vengeance sa kanyang puso. Wala kayong madinig sa kay BBM na nanisi ng ibang tao. Nandun lang siya. Focus lang siya kung anong gusto niya mangyari sa political career niya, kung ano pang mga plano niya sa bansa. At yon ay makita naman natin talaga at ang isa pa sa nakaantig ng puso ko talaga yung sinabi niya na si FM is doing leadership by example, parenting by example. Siyempre kung anong ayaw, tama naman siya, kung anong ayaw mo na gawin ng mga anak mo, huwag mong gawin. Kasi tinitingnan ka nila ikaw sinusundan nila, idolo ka nila dahil ama ka nila. Huwag mong gawin. So, yun ang isa sa pinaka the best na at ang talagang naiyak ako doon nung kinuwento niya na nung sa Malacanang na yung sinabi niya, I spend almost my lifetime to protect the people. Bakit ngayon ay saktan ko sila? Yun ang isa sa bagay na nakaantig talaga sa akin. Na si FM is tunay yung hangarin sa bansa at totoo siyang tao. Isa siyang tunay talaga ang puso na Pangulo at yan ay naipasa niya sa kanyang mga anak. At sa mga vlogger na nagsasabi daw na
ito sila ni BBM at ni Aimee is dahil lang sa pangalan ng ama nila. No, they are performing. Dahil kung dahil lang sa ama nila, wala na sila ngayon sa politika. Kung hindi sila minahal ng tao, kung ano sila, kung hindi sila tapat sa kanilang tungkulin at naramdaman ng tao na mga mabubuti silang tao, na they are the true public servant, wala na sila. Wala na sila sa politika. Kahit sabihin pa natin na yung solid north kung hindi nakita ng tao, pero it's very evident ang mga nagawa nila sa kanilang mga lugar. Kaya yun lang sa ating mga kababayan, no, sa interview sa kay Tony Gonzaga, no. Masasabi ko lang diyan. Kita nyo naman ang mga kalaban natin kung paano parang ang feeling nila sila lang ang may karapatan na magkwento ng istorya ng Pilipinas. Parang sila lang ang may karapatan, dapat sundin mo to dahil ganito ang sinulat namin, ganito ang, in which maraming istorya yan. Sa nasabi ko na kanina, ang martial law kung naging malupit man ay yan para sa mga tao na pilit ibagsak ang administrasyon ni Ferdinand Marcos noon. So, after all, nakita natin. Kaya ako ngayon, nakita ko na, nasabi ko, ang EDSA ay isang malaking pagkakamali. Sana hindi tayo ngayon nag-suffer sa mataas na singil ng kuryente. Hindi tayo nag-suffer sa pang-aabuso ng mga water concessionaires dahil pagkatapos noon ay napunta sila sa mga taong walang ibang kundi kontrolin ang gobyerno para sa sarili nilang kapakanan. So, kaya guys, at wag natin wag tayong mawala doon na kahit anong mangyari, hindi pwedeng pagkahiwalayin natin ang Marcos at Duterte supporters dahil nandoon ang ating lakas. Nakita nyo naman guys, kahit anong gawin nila, no, ang tao, siguro maniwala ka dito, idol, na ang tao ngayon, ang Pilipino ay may matalino at may pananaw na. Pag upo pa lang ni Duterte, buo na sa isip nila kung sino ang dapat na makasunod ng mga presidente. Kahit anong gawin nila, hindi sila umaangat sa survey. Dahil ang tao ay mayroon ng norms or standard expectation na dapat katulad nito ang mangyari. Hindi man maging katulad, pero most probably ang linya ng pag-iisip ay katulad ni Pangulong Duterte. Kaya Sara at BBM lang ang palagi ang nasa survey. Hindi na natin mabago yan. Huwag nating umasa na may mag-swing pa na supporters dyan. Kahit anong gawin nyo, Marcos loyalist is Marcos loyalist. Duterte supporters is Duterte supporters. At ang wag mawala sa ating isip na bakit ayaw natin na magkahiwalay dahil ang Marcos loyalist ay whether you like it or not, nandun yung pundo na 13 to 14 million people. Kahit saan mapunta ang Marcos sa politika, nandun na yan. Kasi ganito ang istorya. Ako nag-support ako kay Duterte, hindi ko naman yan kilala dati pa. At idol pareho tayo, Miriam Defensor ako noon. Kasi si Miriam is Ilonggo, kapwa ko Ilonggo, at alam ko talaga na he is very qualified at saka napakagaling niya sana kung siya. Kaso lang nung medyo mahina na ang lakas niya, kaya I go for Duterte and Marcos. Kaya yun ang ko talaga. At saka bago ako nag-decide, kasi ni-review ko pa ang history talaga ni Pangulong Duterte. At doon din humanga ako at nagbilib ako nung nakita ko. Sabi ko, so ito na. Plus yung programa niya na yung battle cry niya patungkol sa droga, criminalities and corruption. Kahit alam natin na yung binabanggit ng iba na systemic talaga. Pero kahit paano nakita natin na ito ay pilit na nilalabanan. Well and good na hanggang ngayon na kaya niya pa rin.
no? So, 'yan lang mga kababayan. Of course, one way lang kasi gusto ko lang i-share, although hindi na nakapagsalita si Idol GDB kasi nira-wrap up ko lang para ang topic niya ma-discuss niya pa. Pero in some other kung like may mga talakayan like kapag nandun din si Idol Reaction TV, kasi minsan mas maganda yung may sharing of experience, sharing of ideas para yung mga listeners at ang mga viewers, mga followers natin ay magkakaroon pa rin ng karagdagan pa na minsan kasi based on different experiences 'Di ba, Idol? So, 'yun lang at ang masasabi ko lang na wag na natin suportahan yung mga tao na ayaw sa NTFL CAC dahil yan ang kalutasan ng ating suliranin. At of course sa lahat at sa ngayon honestly ang nakita ko na mga hindi nabigyan ng tutok, hindi nabigyan ng atensyon dahil iba din ang mindset ni Pangulong Duterte. Sa yung pinaka talaga parang peace and order at saka yun ang tinutukan niya pero nananalo na tayo diyan. Ang iba doon nakikita ko sakay BBM ko nakita. Kaya but I still do hope and pray na hindi magbanggaan ang dalawang ito. Pag hindi ito magbanggaan, pag magtandem-tandem lang, that's the dream team. Kaya yun mga kababayan, pasensya na kung naging one way hindi nakapag si Idol GDB, pero kung mayroon siyang gustong itanong sa akin at baka may konting background ako, sasagutin ko rin. At ako wala na akong maitatanong sa kanya kasi nakasubaybay ako sa kanya araw-araw. So baka mayroon ka lang konting or mga konti baka baka alam ko. Yan. Yes, so mga kababayan, yan lang ang ko na at gusto ko yan, dapat patugtugin mo yan sa opening palagi, Idol, yung ang bagong lipunan. Gusto ko yan, dapat patugtugin mo yan sa opening palagi, Idol, yung feedback. Ang bagong lipunan. Gusto ko yan, dapat patugtugin mo yan sa opening palagi. Masarap pakinggan. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw at bagong lipunan. Nagbabago ang lahat tungo sa pag-unlad. No? At saka, ang isa pa sa napakagandang lyric niya, ang gabi nagmaliw ng ganap at lumipas na ang magdamag, madaling araw. No? Napakaganda niyan. Kaya lalo na bukas ng martial law. So, sige Idol at sa mga followers niya, still let's continue supporting yung mga vloggers na tulad ni Idol GDB, no? Na yun yung siya, very objective siya na hindi porket sang-ayon ako diyan sa kanya na porket sabihin mo na ito ang gusto ko ay susunod na tayo, dapat suriin natin maging mapanuri tayo dahil para ito sa future ng ating mga anak. Although ako nasa ako, pero ang puso ko nasa Pilipinas pa rin at dugong ko. Ayan, Idol. Sige, baka kung wala ka nang maitatanong or pwede na rin at any time kung libre ako pag nandun si Reaction TV at may i-share ako kung anong mga tinalakay yung topic. For now mga kababayan, pasensya na at medyo ako lang isang nagdadakdak dito pero gusto ko lang kasi i-share at gusto kong ilabas yung hinanaing ko sa mga pangyayari ngayon at patungkol sa mga at least Marcoses redeemed din ang kanilang pangalan at wala na yung ang well-educated na ang mga Pilipino ngayon. Kaya maraming salamat at yes, para sa Pilipinas, huwag nating kalimutan ipagdasal ang kalusugan, ang kaunlaran at kapayapaan ng ating bansa, kalusugan, kapayapaan ng buong mundo, and of course, ang ating
ang kalusugan ng ating pamilya at ang sarili nating kalusugan dahil yan ang ating puhunan para sa kinabukasan ng ating angkan. Ito ang inyong lingkod, Amik TV45 from UK na nagsasabing maraming salamat at magandang gabi mga kababayan. Salot Idol GDB, salamat. Alright sir, maraming salamat sa inyo. Kapit ko lang muna itong aking mic dito. Okay na ano yung signal, yung audio kanina. Pasensya na. Yes, narinig ko naman yung mga sinabi ninyo. Grabe. Yung mga sinabi niyo, yung mga naririnig ko sa tatay ko eh. Ang hindi ko ho doon mga na-experience dahil ako po ay pinanganak, laking Metro Manila po ako. Pinanganak ako sa medyo yayamaning ospital, UST. Pero nakatira naman kami dito sa challenge area. Kabarangay ko si Arturo Tugade. Yan, kaya super proud ako sa kanya, kay Arturo Tugade. Ang nakita ko dito, na naabutan ko talaga nun, pagka dumadating na yung araw ng kadiwa, mamimili kami, yan, pupunta kami dyan. Tapos may time din naman, syempre, pag sweldo ng tatay ko ng weekends, pupunta kami ng trabaho. Yan. Pero nung panahon na nito nung kay Cory Aquino na, doon ko na nalaman kung ano yung snatcher. Kung ano yung jaywalking. Doon ko na nalaman kasi grade 4 ako noon eh. Pagka namimili ang tatay ko lagi sa trabaho, diyan sa kalye trabaho na yan, every weekends yan, diyan kami. Tapos during weekdays naman dumarating dito sa lugar namin yung kadiwa. So yung mga bagay katulad ng mga karne, yun ang bigas, binibili namin yan doon sa dahil sobrang matipid ng tatay ko eh. So bibili na yan, tapos ang nanay ko naman, ganoon din, bibili rin yan, dyan naman sa kadiwa, asukal, lahat ng ibang mga kakailangan namin sa bahay. Talagang murang-mura nun. Tapos sa mga napansin ko din doon, nung nag-aaral kami, ultimo pampurga, naalala ko ang ivermectin. Kaya nung nauso ngayon ng ivermectin, na nagamit ko rin nung nagkaroon ako ng COVID nitong Abril, sabi ko sa mga nagtatanong sa akin, kung safe ba yan, oo, kako pamurga to. Pero hindi natin alam na meron pala tong antiviral properties. Samantalang nung araw, bacteria lang ang pinag-uusapan, di ba? Bacteria. Walang virus ako naririnig nun eh. So, pero ngayon pala, yun parang ivermectin na yan was made advance yung component. Kaya sabi ko, kami noon binibigyan kami kada isa. Tapos iinumin namin yun para masiguro ng teacher na kami talagang nagpurga, tapos yung libreng pagkain sa school, katulad lalo na yung Nutriban. Nagbabayad lang kami dun sa Nutriban po. Kapag yung teacher namin, gusto niyan lagyan ng palaman. Kasi may amoy naman talaga yung Nutriban eh. May amoy talaga kumpara sa ibang tinapay. Yung iba ayaw. Di lalagyan niya ng peanut butter. Saka lang kami magbabayad ng 25 cents. Ganon. Tapos ang mura ng mga bilihin noon, natatawa pa nga ako nun sa tatay ko eh. May mga barkada siya, mga matatanda. He was born 1926, mga kababayan. Yung mga pumupunta sa amin, mga matatanda din nun, sasabihin pa nila kasi may mga kaibigan niya ng mga NPA, talagang mga komunista. Sasabihin pa nila, alam mo, Ilis, kasi Felix ang pangalan niya, alam mo Ilis, iba na talaga panahon ngayon, hindi katulad ng araw. Sasagutin lang naman sila ng tatay ko, wala namang better day sa inyo eh. Yun ang lagi naririnig ko sa kanya eh. Lahat na lang naman ng araw nireklamo ninyo. Ganon lagi sinasabi no. Kung kayo ba nagtatrabaho, tapos saka alokin niya ngayon yan ng pagkain. Dahil yung lugar namin na tinitirahan namin ngayon, NHA awardee itong mga lote na to. Pero nung hindi pa ito nasasakop po ng NHA o na i-relocate yung mga tao dito, taniman niya to. Kaya yung mga kaibigan niya ng mga yan, ay marami pala rito sa lugar namin, dito sa Barangay Tatalon ng Quezon City. May mga may mga inclination sa mga NPA sa madaling salita. Pero naging kaibigan niya din, nakakadiskusyon hanggang sa nung panahon ni Cory. Yun lang about politics. Ang nasaksihan ko rito talaga yung nagkalat yung Metrocom, PC, yung mga yan. Kapag tumawag ka ng responde, ang bilis nilang nakakarating. Tapos meron yung brigada barangay ba yun, yung mga barangay tanod. Sila yung mga pagdating sa mga rescue. Kaya nagtitraining sila noon, nakikita ko rito. Bata pa ako noon eh. Grade 2 ako noon, grade 1, nakikita ko yung mga yan. Nagka-practice sila, may simulation sila. Tulong-tulong mula doon sa poso, pasa-pasa ng balde. Ang ganda ho eh, kasi tinuruan ng gobyerno ang taong bayan na mag-self-reliant. Diba? Hindi lang yung sa munting makakayanan nila, talagang nagkaroon ng orientation ng taong bayan na maging makabayan at maging makakapwa-tao.
Napakaganda. Kaya nga ako, lagi ho akong proud. Diyan sa ano, dahil ito si Ferdinand Marcos, meron itong na-develop sa sarili niya yung the Filipino ideology. At yun po yung naging guiding principle niya. Yeah. Hanggang diyan sa anak niya. Kaya makita niyo rin si BBM, palaging very constructive. Lagi yung sinasabi niyan anong mahihita mo kung papatulan mo yung mga issues? Diba? Mas interesado ko pag-usapan kung anong magagawa natin. Yung anything about nation building, mas interesado akong pag-usapan yan. Yung ganun din kay Marcos. Yung mga lagi ko naririnig kapag may mga kadiskusyon ng mga katropa si Papa, kaya nakita ko kayo nung nag-message kayo sa akin, ayun, sabi ko, sige. Meron ho, ang totoo, aminin ko sa inyo, lagi naman ako transparent as much as possible. Hindi ko lang yata kaya sabihin dito sa harap ninyo, tawag dito kung ano yung ulam ko tawag dito, medyo aloof po ako sa yung collab. Kasi baka mangyari, pagka nakapasok, biglang kung ano-ano mga sabihin, di ba? Nahirap. Nung nakita ko rin yung ninyo, yung channel ninyo sa YouTube, at saka yung live ninyo sa Facebook, at saka yung message nyo, uy, sabi ko, ayos okay to. Sabi ko. Pero merong ibang mga may request din po. Alam nyo, para akong Supreme Court Ngayon if I did not act on this, it means I am not interested. If I'm interested, sasabihin ko talaga rito. Kita nyo naman kanina, Tatay Jimmy, tsaka tong kanyang laging umaalalay sa kanya, sinendan ko talaga ng link. Nakita ko na rin kayo kanina rito, kaya ako, sana mag-respond rin kayo. Ayun, buti sinabi ninyo na kung pwede ngayon na. Tiyempo naman din, si Koy naman, hindi naman din nag-decline siya. So mag-uusap kami mamaya kung paano mangyayari na makapag-collab kami dahil siguro papasundo ako dun sa motor noon, sana nakikinig. Sira yung motor ko walang ilaw. Kasi mga ilang araw pa bago ko maayos yan. Pagsweldo pa ng barangay tsaka YouTube. Yun. Pero sir, maraming salamat. Nakita ko yung mga messages kanina rito. Very positive. Talagang sila nagko-confirm. Parang gusto kong maiyak-iyak kanina ron Kasi imagine Kadiwam, naalala ko yan, Masagana 99, tapos yung para sa mga mangingisda, and then yung dalang biyanan ko ay taga Bureau of Fisheries. Inabutan niya panahon na ni Cory. Pero ang naririnig niyang mga reklamo ng mga tao daw noon is, bakit ganito? Kinukumpara sa panahon ni Cory, ni Marcos. Wala silang problema sa agriculture, and then ng panahon ni Marcos, talagang sa madaling salita, ang ginawa ni Marcos ganito, inihanda na ho lahat ng proteksyon ng iba't ibang sektor katulad ng negosyo sa agrikultura. Diba? Nandoon na yung proteksyon, nandoon na kung sila na yung nagpo-provide buto na kailangan, yung magagandang binhi, diba? Yung patubig na libre dahil tama naman sa gobyerno naman, gagastusin nilang puhunan diyan. Pera naman ng taong bayan, ibinabalik lang naman nila. Hindi dapat ituring na isang loan. Ngayon may binabayaran nata yun ang Grabe, at saka napakaganda. Isang hindi niyo nabanggit yung West Philippine Sea, but I know the story kung bakit napakaganda nung panahon Pero siguro sir, sa ibang pagkakataon, magsabi lang kayo, hindi ko kayo matatanggihan. Muli, maraming salamat sir. Amik TV 45, ako naman tatalakay ngayon. Pupuyatin ko tong mga to. Okay po. Right sir, thank you po uli Maraming salamat po uli. Isigway ko lang 2 minutes. Guys, hindi dapat supposed to be sa Aquino administration tayo magalit. Bakit? Ang mga hindi nakaabot sa edad namin, kayo ang pinagkaitan ng mga lahat ng mga magagandang na benefit namin ng kami mga bata pa na benefit namin. Lahat ng yan naputol. Kaya dapat kay namayapa na siya, pero dapat hindi kayo magalit kay Marcos, doon kayo magalit dahil lahat ng mga kabutihan na yon nawala ng panahon nila. Kaya yun lang. Maraming salamat at anytime kung may mga interesting topic or may mga topic na mayroong akong i-share, nanonood naman ako araw-araw, kaso lang during ng busy ako. Alright. Pero pagka may mayroon akong ma-i-share, i-share ko. Yan. Sige, salamat mga kababayan. Alright, salamat. Thank you po, sir. Maraming salamat. Okay. Alright. Galing ang galing, nakakatawa talaga. Kaya kanina